Land of the Rising Sun na ang Pilipinas ayon kay Marcus Strong. Hello, Proelas! Mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po yung lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes to maglabas ako ng aking mga video. At ngayon ay ang aking review and analysis dito sa Mr. Universe 2024. Di ba? Nakakaloka. Siyempre, obviously, first ever pageant ito ng Miss Universe na pageant. Kasi yung Mr. Universe before ay parang bodybuilding. Ngayon, 2024 ay ito na talaga ang tunay na pageant. Di ba? Sa wakas, meron ding Mr. Universe pa na naggaganap ngayon na originally, meron silang 40-something candidates. Tapos, nagkaroon yata ng problema. Hindi nakakuha ng visa. Ang nakarating lang ay 12. Tama ba ako? Tapos, nag-back out si Puerto Rico. O, di ba? 13, parang nag-back out si Puerto Rico. Kaya, 12 na lang natira ng bongga. Tama ba ako? Ayun. So, nagpakilala na. Lahat nagpakilala na at nakitaan talaga natin ang bonggang-bonggang potential kasi wala ka naman talagang itulak kabigin pero naloka tayo sa pagpakilala ni Marcus Strong from the land of the rising sun, Philippines. Saan? First time ever kong narinig na from the land of the rising sun, Philippines. Paano? Di ba nagra-rise muna ang araw doon sa Japan, sa Korea, doon sa part ng Australia? Huli na po ang Philippines. Baka hindi mo alam, Marcus Trump. Joke lang. Baka kinemirot ka gabi before the pageant, kaya nalito ka, nahilo ka na naging land of the rising sun na ang Philippines. Charot lang. Charot lang din doon. Punta na tayo doon. Maganda kanilang introduction. Maganda yung kanilang sayaw-sayaw na hindi sabay-sabay. Ayun. So, ngayon, after that, nag-swimsuit competition. Swimwear competition ng bonggang-bongga. Tatuwa ako kasi may kanya-kanya silang swimwear at may kanya-kanya silang pabukol. At, oh my God, talagang Mr. Croatia did well. Bukol na bukol. At take note, si Philippines hindi nagpahuli. Pero Mr. Croatia, ikaw ang namubukod tangi at hindi maitatago ang laki ng underwear. Charot lang. Ay, nakakaloka talaga si Mr. Croatia. Hindi ako makamove on. Ayun, after that, ang kanilang evening, ano pa tawag doon? Evening wear or ano ba tawag doon? Formal wear. Ay, nakakaloka. Ang kanilang formal wear. Actually, parang normal lang naman. Parang nag-stand out lang doon sa akin si Philippines, si Venezuela, and okay naman yung iba. Pero the rest, wala ka kasing itulak kabigin ng mga gagwapo din naman talaga lahat at mga deserve at mga kakabog talaga ng bonggang-bongga. But after ng formal wear nila, Q&A. Di ba? Q&A na ng bonggang-bongga. At may mukhang nag-stand out naman halos. Nakakasagot naman talaga ng bonggang-bongga halos lahat. Except lang doon kay Colombia. Kay Colombia, hindi siya nakasagot ng bonggang-bongga. At, syempre, ang criteria for judging, 25% doon sa preliminary competition, sa interview, closed door interview, and 20% sa swimwear, 20% sa formal wear, and of course, another, 25 po, sorry. 25% doon sa preliminary interview, 25% sa swimwear, 25% sa formal wear, and 25% sa final Q&A. Ngayon,
kumuha na sila ng top 7. At syempre, pumasok ng bonggang-bongga. Hindi pwedeng pumasok dahil sa pabakat na yun ni Croatia. Hindi pwedeng hindi siya papasok kasi magagalaiti talaga ako ng bonggang-bongga. Croatia. Syempre si Italy na hindi ko masyadong bet, pumasok din siya sa top 7. Si Dominican Republic ng winner, baby boy. Si Philippines, si Indonesia, si USA, and Ireland, ang bonggang-bongga. After top 7, meron silang, ano bang ginawa nila sa top 7? Another Q&A. Another Q&A. O, di ba? Puro Q&A ng bonggang-bongga at talagang nag-perform din talaga halos lahat. Sabi ko sa iyo, sa top 7 na yun, mukhang si Italy lang hindi nag-perform when it comes sa Q&A. At lahat halos sila ay nag-perform ng bonggang-bongga. Kaya, pasok ng bonggang-bongga sa top 4, Dominican Republic, Indonesia, USA, and Ireland. O, di ba? Nalaglag si Philippines, Italy, and Croatia. After the top 4, meron pa silang another Q&A. Final Q&A na talaga to, di ba? Bardagulan at talaga kailangang tuyutin ang utak ng mga Mr. Universe contestant na ito. Another Q&A at wala naman tayong problema doon. Lahat naman sila nakasagot except kay Dominican Republic na struggling at hindi niya makompose at freezing ang kanyang sarili na hindi niya talaga. Pero nakasagot naman siya ng okay pero syempre lagpas yung time niya tapos as in nanahimik talaga siya kasi hindi niya makompose, hindi niya siguro maano yung tanong sa utak niya. Hindi talaga siya makapag-isip kung ano yung isasagot. Kaya ayun na napa-embornal yung lolo mo. Pero nakasagot, matalino naman to kasi may mga Q&A series bago itong final Q&A. Matalino siya magsagot pero doon sa final Q&A doon pa siya na mental block ng bonggang-bongga. But before anything else dyan sa kanilang pa-announcement, syempre may talent portion. Tatlo lang ang nag-talent. Top para sa kanilang intermission number, sabi nga nila. So si Philippines, si kumanta, si Colombia ay sumayaw at saka si Dominican Republic ay pianista. At nanalo nga ang Mr. Talent itong si Philippines. Nanalo din si Philippines ng Best in National Costume. Ang Mr. Congeniality ay si Ireland, ang Mr. Social Media ay si Indonesia at saka ano pa ba? Ano pa pang, kalimutan ko na yung award. Basta yun yung pinaka-importante. Wala namang ano ba tawag na? Ay, hindi. Sino pa ba? Mr. USA ay best in swimwear or physically fit o mga ganon. O, ganon yung award niya ng bongga. Wala man lang best in bakat. Kawawa naman si Croatia. Charot. At ito na nga ang nakakalokang announcement. Di ba 4 lang? So, ibig sabihin, third runner-up lang dapat. Kasi top 4 lang yung pumasok eh. Aba, may biglang umannounce. Nakakaloka talaga. May biglang in-announce na fourth runner-up goes to the Philippines. So, kahit laglag sa top 4 ang Philippines, fourth runner-up pa rin yung lola mo. Di ba? Congratulations, Marcus Strom. Fourth runner-up. At ngayon, sa kanilang third runner-up, obviously, Dominican Republic. Tapos sa kanilang second runner-up, it's Indonesia. Tapos sa kanilang first runner-up, USA. At syempre, ang Miss talaga. Mr. Universe 2024 ay Ireland. Kita ba ninyo yung picture, guys? Kita ba ninyo yung itsura ng Mr. Ireland? Diyos ko, puryagobo, mapapakapit ka talaga sa mesa. Talagang mapapasabunot ka sa kaharap mo kung makita mo si Ireland. Nakakaloka. Ay, ayun ang resulta. Congratulations talaga kay Mr. Ireland, first ever Mr. Universe 2024. At syempre, doon naman sa production, nakakaloka. Of course, parang stage lang ng barangay pageant. May improve ba naman yung host, masyadong maingay. Hindi pa nga tapos yung performance, sige na lang, sige na lang, sige. Yung ilaw, masyado ding madilim.
may room for improvement pa. Sana next year, wala nang ganito, wala nang ganyan. Wala nang mga excuses. At saka yung host palitan na, hindi dapat CEO. Dapat kumuha ng host, hindi pa nga tapos ng mag-perform si Marky, ini-interrupt niya na, nakakaloka. Tapos hindi pa nga dumating si Colombia doon sa stage, may nagpi-play na yung music niya, sasayawin niya. Ano yon? Nakakaloka. Ay, nako. At saka sana magpa-live kayo na walang bayad. Kasi may bayad kasi $23 yata ang bayad pag magnood ka sa kanilang YouTube channel. So, nakakaloka lang, di ba? So, first time ninyo, sana for free naman, be. Di ba? Consideration naman doon sa mga pageant fans ng bonggang-bongga. And hopefully sa susunod na year ay matagumpay ngayon ang Mr. Universe. Sana sa susunod na year ay mag-improve pa ng bonggang-bongga. I wish ng bonggang-bongga doon sa Mr. Universe na pageant. And congratulations again kay Mr. Ireland, Mr. Congeniality, at saka Mr. Universe 2024. And also, sa Pilipinas, Marky Strom, ikaw ang winner para sa akin dahil alam mo na, ikaw talaga ang lahat. Kinakaingitan ka ng lahat. Best in talent, best in national costume, at hindi ka umabot ng top 4 pero 4th runner-up. There you go, guys. Maraming salamat din sa Sweet Gazel Ortega. Paalam! This is the last pageant ngayong 2024, no? Ay, I'm sad. Abangan natin ang Miss Universe Philippines. Yung mga artista di umano na sasali. Diyos ko, kilala ko sila. Hindi naman sila masyadong bongga. Sikat lang sila na artista. Tapos hindi naman sila kagandahan. Ay, naku, bahala kayo.